Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Isang mapagpalayang oras po sa atin lahat, mga kaibigan. Ito po ang kawal ng demokrasya, nagpapabot ng isang taus-puso pagbati sa lahat ng ating pong mga kababayan, lalo tigit lahat po ng mga subscribers natin. Abay, pwede na po natin pagwalaki sapagkat mahigit 100,000 na po tayo. Katunayan, kanina ng insinet ko, 119,068 ang ating pong subscribers. Medyo mabagal-bagal to compared po sa ibang mga vloggers, pero pwede na po nating sabihin sa China na pagka kayo ay aming binabatikos, meron kaming 120,000 subscribers, mga Pilipinong sumasang-ayon sa aking pagbatikos sa inyo. Kaya po pag sumasang-ayon po kayo sa aking po mga binibitawang paninindigan dito, please lang, pakalatin po ninyo para sa dalawang kadahilanan. Una, para makaabot doon po sa nais po nating patamaan. At pangalawa, para maramdaman ng China at ng iba pang mga kaaway ng kawal ng demokrasya na maraming sumusuporta at maraming nagsusubscribe. Kaya salamat po sa inyong pagkampanya dito po sa subscription sa Kawal Demokrasya Media Channel. At patuloy po tayo nagkakampanya ng mga members ng Kawal Demokrasya Foundation Incorporated. Ito po ay sa madaling sabi ay maninindigan laban po sa China's aggression sa ating pong bansa, laban po sa korupsyon, tigil sa lahat, laban po sa mga political dynasties at sa ibang mga dynamics na nagpapahirap po sa atin sa pamamagitan ng pag-abuso nila, paggamit nila ng kaba ng bayan, ang kanilang mga pwesto upang pagsilbihan ang kanilang mga sarili. Abay, nandito po tayo at hindi po natin sila tatantanan, hindi po natin lulubayan. Naniniwala po tayong mahirap talaga magkaisa ang mga Pilipino sapagkat hanggang ngayon, meron pa mga nabubola ni Duterte. Hanggang ngayon, pinagmamalaki pa nila na sila ay baka Duterte. Pilipino, alam po niyo, sabi ni Martin Luther King, yung bishop po na itim, negro sa Amerika, sabi niya, when an evil is being committed within your knowledge or sphere of presence, and you keep silent, you are practically endorsing the evil act. Sa Tagalog, kung meron pasamaan, kamalian nangyayari sa abot ng iyong natatalaw o abot ng iyong makakayanan mapakinggan o masaksihan, malaman, at ikaw ay hindi kikibo, ikaw ay parang kasali na, itinutumaring iturin na ikaw ay kasali doon sa gumagawa ng kasalanan. E yan pa lamang po, mali na tayo. Sapagkat hindi lamang tayo nananahimik, pinapalakpakan pa natin demonyo ng Duterte. Anong klaseng tao itong Pilipino? Ganun pa man, sabi na ni Antonio Luna doon po sa kanyang klasiko na pelikula, mas madali pang pagsaklubin ang langit at lupa kaysa pagkaisahin ang mga Pilipino. Totoo po yan, ang Kawal ng Demokrasya ay naranasan po yan. Sapagkat kahit anong paliwanag mo, abay marami pa rin mga Duterte, marami pa rin bumoto sa mga Bato de la Rosa, sa mga Robin Padilla, Bongo, Marcoleta, at ilang pa mga bulok na mga Cayetano, Villanueva. Ngayon, hindi ko na po inaambisyon ang panawagan magkaisa tayo. Hindi po tayo maaaring magkaisa kung kayo po ay talaga magpupumilit
na maging mga Duterte, dyan na kayo. Hindi ako maaaring makiisa sa inyo. Ganito na lamang po, padamihan na lamang. At pag mas marami, kayo, abay, kikilalanin ko pa rin kayo. Talagang Pilipino kayo na mas nais ninyo ang kabulukan, mas nais ninyo mga pagmumukha ng mga babalo. Abay, wala po tayong magagawa yan. Kanya-kanyang taste yan. Kung kayo ay nagagandahan sa buhok ni Marcoleta at ang kanyang kultura ng pang-iinis sa Senado, yung pangangantsaw ng isang Cayetano, dyan na kayo. Hindi ko po nais na magkaisa sa inyo. Mananawagan na lang ako sa mga matitinong Pilipino na maantig natin damdamin na tama ang ating pong paninindigan, tama ang ating pakikipaglaban. Ngayon, meron po tayong mga issue at kaya ko pong ipagtanggol lahat ng aking issue dito. Halimbawa, ayaw natin kay Amy Marcos. Bakit po natin magugustuhan niya? Paano tayo makikiisa dyan? Sinisiraan niya sarili niyang kapatid, Presidente ng Republika ng Pilipinas, hayagan na habang nakikibakang iyong kapatid laban sa korupsyon dyan sa flood control budget, sisirain mo sa sarili mong kapatid, tawagin mong bangag, at matagal nang gumagamit ng droga. Kung gumagamit pala ng droga yan, bakit mo ini-endorso na maging Pangulo ang kahit na kapatid mo yan? Tumahimik ka na lamang. Sabihin mo, ading, sapagkat Ilocano po sila, supposedly. Ading, ang kakasta-kasta, ang ag-cocaine o ag-marijuana o ag-shabu, madikayat ko tikasta. Di okay lang. Pero ngayon, sapagkat ginusto mo makabalik sa Malacanang, kinampanya ninyo, nakipaglukuhan kayo sa mga Duterte, manalo lamang kayo. Nung nanalo, sasabihin mong bangag. Ako po, walang pakialam kung bangag. Ito po, tapatan tayo. Wala akong pakialam kung bangag si Marcos. Kahit na bangag siya, presidente ko siya. Sapagkat meron tayong Pangulo na ninindigan laban sa China, kahit na bangag. Ayoko yung hindi bangag. Kumakampi sa China, hindi ka nga bangag, pero mas masaw ka pa. Cayetano ka o kaya Escudero ka, magnanakaw ka sa kaban ng bayan, o kaya Duterte ka, sasabihin mong mas mabuti pa maging probinsya tayo ng China. Hindi ka nga bangag, pero pangagi ko, ulo mo. Patukan kita. Ngayon mga kaibigan, dumako tayo nito kay Marcoleta. Bakit po na-high blood ako kay Marcoleta? Hindi dahil sa siya ay pangit, wala po tayong pamiminta sa ganyan. Sapagkat hindi naman po tayo masyadong kagwapuhan din. Pero ayokong ganyang klase mukha. Medyo para pong masyadong nagusot siya at siguro, no? Nung baby yan, naukuhan yung kanyang mukha na kanyang nanay. Ganun pa man. Tayo po ay nagagalit kay Marcoleta. Hindi daw sa kanyang buhok, sapagkat wala pong buhok yan. Yung nakikita ninyo, ano yata yung nyog. Ano to? Coconut husk, yung bunot. Pero ang akin pong kinakagalit sa kanya ay yung sabihin niya, hindi totoo yung West Philippine Sea. Congressman ka, sasabihin mo sa Kongreso, harap ng TV camera, harap ng mga espiya ng Injik, harap ng mga opisyal, ang kapwa mo congressman, harap ng media, sabihin mo, ang West Philippine Sea ay katang-isip lamang. Tapos aawayin mo yung nagtatanggol kay sa isang branch of government na nagtatanggol yung pong Philippine Coast Guard. Aawayin mo yung kanilang spokesman at sasabihin mong siya ay
gago, siya ay mangmang, sapagkat tinatawag niyang West Philippine Sea, katang isip lamang yan. Ang aking pong tinitignan dyan, katraidoran ngayon. Hindi na po katraidoran itong ating pong issue nito. Pandaraya sa COMELEC, naging senador ka, mandaraya ka pala, nag-violate ka ng batas. Alam po ninyo sa batas, meron po tinatawag na alituntunin na dapat mong sundan. Una, meron po mga election parameters yan. May mga batas, may mga alituntunin na dapat mong huwag ka lalagpas dyan. At pagkatapos ng halalan, meron kang tungkulin na magsumiti ng iyong sose. Ano po yung sose? A Statement of Contributions and Expenditure. Nag-submit po si Marcoleta, sinabi niya wala siyang kontribusyon na natanggap, pero nagastos niya 118 million. At totoo namang madaling i-monitor yan sapagkat meron po siya mga television exposures, napakamahal po niyan. 30 seconds, 120,000 one time. Ilang araw sa isang buwan, ilang buwan sa isang halalan, mga kaibigan. Siyempre, makikita yan sa electronic accounting, lalabas po yan. At lumalabas sa kanyang expenditure, 180 million. Konserbatibo po yan. Siyempre, marami pong hindi maaaring ilagay dyan, yung biglang abot ng 10,000 o 100,000. Hindi na po na-reflect yan sa expenses. Sapagkat alangan naman na pagkabot mo, ilista mo to. Ngayon, kung meron kang 180 million peso expenditure at sinabi mo, wala kang kontribusyon na natanggap. Bakit? Sapagkat nauugnay ka sa mga ghost projects ng BGC, Bulacan Group of Contractors, at lumalabas na abogado ka ng mga diskaya, hinihingan mo ng 1 billion pisong legal fee. Yung diskaya nung wala pang eleksyon, tapos ng eleksyon. Tapos ang iyong salary statement of assets and liabilities network, 51 million lamang ang iyong pera. Ginastos mo sa halalan, 118 million. Anong klase mathematics yan? Anong plano mo? Kundi magnanakaw ka, mandaraya ka. Hindi ko pa nalalaman o hindi ko pa maaaring isa-isahin ang iyong mga ninakaw, pero alam ko ang isa, dinaya mo ang COMELEC, hindi ka sumunod sa batas, abogado ka pa naman, nag-violate ka ng batas na yan. Yan, Statement of Contributions and Expenditures. Titignan kita sa iyong mga mata, pakalatin po ninyo ito. Si Marcoleta ay nandaya sa kanyang SOCI or Statement of Contributions and Expenditures. Hindi niya nireport yan. Yan po ay punishable ng 1 year to 6 years at meron pong rider na disqualification from holding any public office, appointive or elective, throughout his life. Yan po ang parusa dyan. Pero ngayon pa lamang, paparusahan ko na itong si Marcoleta. Sabihin ko na, ikaw, Rodante Marcoleta, ay hindi totoong senador sapagkat ikaw ay nag-violate o hindi sumunod o tinampalasa mo ang batas ng COMELEC, batas ng suffrage, laban sa konstitusyon na yan. Yan ay walang kapatawaran. At kung walang kapatawaran yung iyong pagtatraidor, pagkampi sa China, abay, wala kang kapatawaran sa iyong ginawang pandaraya pa sa halalan. Tandaan po niyong pangalan. Lalo tigit kayo mga
kapwa niya Iglesia ni Cristo. Si Marcoleta, pareho nito Nyeng Taberna, na kumakampi sa mga Duterte, kumakampi kay Sara, ay Iglesia ni Cristo. At karamihan po ng mga Iglesia ni Cristo ay kumakampi sa mga Duterte sa kaparaanan na siguro talagang kultura yan ng kanilang religiyon, na ang katiwalian ay normal lamang sapagkat yan ang Iglesia ni Cristo. Mga kaibigan, kung meron pong kahiyan o dangal ang relihiyon na yan, dapat itiwalag na yan. Imbis na itinitiwalag ninyo nanay o asawa ng isa sa mga ministro ng pangalan ay Eranio Manalo, nung nabiyuda yung kanyang asawa, tinitiwala ng anak sa Iglesia ni Cristo. Abay, dapat itiwalag ninyo yung Marcoleta, hindi yung nanay mo. Minister Eduardo Manalo. Yan ay katraidoran sa iyong pamilya. Siguro hindi ka lang Manalo, kundi may pagka-Amy Marcos ka pa. Ganun pa man, tayo po'y magpapatuloy at tayo po'y maninindigan. Ang ating po panindigan ay ating pong uusigin ng walang puknat itong si Marcoleta sa dalawang issue. Katraidoran sa kanyang pagkampi sa China at pandaraya sa COMELEC, ang kanyang pagtampalasan ng ating saligang batas, ang pangalan Senator Rodante Marcoleta. Tanda po ninyan. Condemnatory, ano po ibig sabihin sa Tagalog? Kasumpa, sumpa, sumpa, sumpa. Sumpa, sumpa, sumpa. Kasumpa, sumpa ka pa. Tangina ka. Abay, nadulas lang po tayo yan. Hindi po tayo nagmumula. Kaya lang maganda pong pakinggan. Marcoleta, pasumpa, sumpa ka pa. Ako po si Waldy Carbonell nagsasabing, iniibig ko ang Pilipinas. China, layas!